Topic po natin ngayon, 10 warning signs sa mga babae na kailangan bantayan. Alam niyo po, iba kasi ang senyales ng mga sakit sa lalaki, iba rin sa mga babae. So ito para sa mga babae. So hindi naman ibig sabihin kung meron kayo nitong 10 warning signs, medyo hindi na maganda o seryoso na. Pero at least aware tayo dito sa 10 possible na maramdaman ng kababaihan, lalo na pag edad 20, 30, 35 years old, dito naglalabasan itong mga sakit. 10 warning signs. Number 1, pag irregular ang menses. Okay? Ang regla, minsan sobrang tagal ng regla, baka 7 days, sobrang lakas ng regla, o minsan sobrang konti ang regla, o minsan hindi nagre-regla ng 3 buwan, 4 na buwan. Diba? So, pag merong pagbabago dito, mas maganda pa check tayo sa OB/GYN. Merong mga possibilities. Pwedeng stress ka lang, pwedeng may hormonal imbalance, pwedeng may thyroid problem, pero pwede rin may problema doon sa matres. Kaya kailangan magpa-check up sa OB, baka may test gagawin, may ultrasound at iba pa. Pag irregular kasi yung menses, depende yan sa tagal eh. Kung sasabihin mo, Doc, 7 days ako pag nire-regla, talagang buo-buo yung dugo, ang dami lumalabas. Ibang usapan yun. Titingnan natin kung anemic ka, nangihina ka, kasi sobra lakas yun eh. Baka may myoma, di ba? Possible yun. Pag sobra dalang naman at hindi na nire-regla ilang months, so tingnan din natin, baka may problema, bakit hindi na nire-regla, dapat tuloy-tuloy yung regla. So irregular menses, lalo na kung pang matagalan, papacheck sa OB/GYN. Number 2, changes in the skin. Okay, very important. Ako lagi ko tinitingnan ang balat natin lalo na pag edad 30, 40, minsan, di mo lang mapapansin, meron kang makikitang mga nunal-nunal. Although, hindi na ganun kataas ang skin cancer sa Pilipinas, yung mga melanoma, pero meron din tinatamaan Basta, yung nunal na wala dati, tapos biglang may nunal. Yung maitim, tapos minsan, iba kulay. Di ba? Merong maitim, may brown, tapos parang lumalaki, ipapacheck tayo sa dermatologist. Kasi yung mga nunal-nunal na yan, lalo na pag lumalaki, mas maganda tanggalin na lang. Diba? Kasi iniisip mo pa ano ba mangyayari dito? Babantayan ko, baka biglang maging cancer yan. So yung iba, pinapatanggal naman, mabilis lang naman tanggalin yung nunal habang maliit pa. So tingnan lang yung mga balat, tingnan din yung mga kuko, meron bang mga changes, diba? Baka biglang may sugat lumabas o biglang may pasa na lumabas. Tingnan nyo rin yung katawan ninyo. Baka sa paa, biglang may varicose o ano man nangyari. May mga senyales yan sa balat. Number 3, very important, breast changes. Sinecheck ang breast ng mga babae. Yan talaga kasi sa Pilipinas, number 1, ang breast cancer. Okay? 10% ng mga Pilipino, mga babae, ay pwede magkaroon ng breast cancer. Sobra daming may breast cancer. Ang problema sa breast cancer, usually walang sintomas. Hindi masakit at nag-uumpisa yan kasing size lang ng munggo. Parang munggo lang siya, tapos lalaki pa konti-konti. Anong edad nagkaka-breast cancer? Dati, 40 years old, nag-uumpisa. Ngayon, maaga na. Merong 30 years old, breast cancer. Yung iba, wala pang 30 years old. Hindi natin alam sa kinakain. So, i-examine yung breast. Tapos, pag may nakitang bukol, pa-check tayo sa surgeon o sa OB/GYN. Huwag natin hayaan na lumaki na kasing size ng Holland. Kung kasing size ng Holland, malaki na yon. Yung iba, parang size ng bayabas, inintay, hindi na po pwede yun. Kasi kung masyado na malaki, kumukulubot na, dudugo na, baka ma-late stage tayo. Bukod sa breast, pati yung kilikili. Sinecheck kung may kulani kasi doon kumakalat. So, breast cancer, very important. May ultrasound ng breast, may mammogram. Kailangan magpa-check. Life-saving yan. Okay, breast cancer, examine nyo sarili nyo habang naliligo o nakahiga.
Very important. Number 4, masakit ang puson. Okay? Hindi lahat na masakit ang puson, delikado. Siyempre, kung may regla, masakit ang puson, normal yon. Pero yung sobrang sakit ang puson na parang iba na, meron kasing sakit sa babae na endometriosis. Narinig nyo na ba endometriosis? May mga parang brown or black color na dumidikit-dikit dun sa matres. So, napakasakit niyan, endometriosis. Hindi siya cancer, pero napakasakit niyan. Pelvic pain. Minsan, pag nagtalik, masakit. O hindi dapat magtalik, masakit. Pag nagtalik, may dugo. O hindi rin dapat yan. O may discharge lumalabas na may amoy na masangsang. Diba? Hindi rin dapat yan. Okay? Papacheck tayo sa OB. Tingnan natin. Mamaya, siyempre, titingnan yung kwelyo ng matres, cervix. Mamaya, may bukol. Sa matres mismo, baka may issue. So, yung mga pelvic pain, pelvic yan sa puson, marami kasing mga organs sa babae. May ovaryo, may ovarian cyst, di ba? So, pelvic pain, lalo na pag lumalaki na yung puson, iba na, baka mamaya may ovarian cyst yan, hindi natin masabi. So, pelvic pain, pa-check tayo, pa-ultrasound para sigurado walang problema. Yung paulit-ulit na masakit na puson. Number 5, nagbago ang timbang. Pag ang babae, edad 30, biglang tumataba. Okay, biglang tumataba. Pwedeng thyroid problem, tumataba. Pwedeng hormonal changes, pwedeng diabetes, tumataba. Pwede ring PCOS, polycystic ovary syndrome. Kasi usually, nagiging overweight, maraming buhok lumalabas dito, diba? Marami silang hair, tapos tumataba sila, pwedeng may PCOS yun. So, weight gain, lalo na sa mga babae, titingnan bakit. Baka hindi naman sa pagkain. Weight loss, namamayat, iba naman ang weight loss. Pag namamayat, edad 50 pataas, syempre mag-iisip tayo ng bukol. Pero kung mas bata, weight gain, tinitingnan natin. Number 6 out of 10, laging pagod. Yan, maraming babae, laging pagod. Okay, bakit pagod? Pwedeng stress lang, pagod. Pwedeng kulang sa tulog, pagod. Pero ang common na cause ng pagod sa babae ay anemic. Napakaraming Pilipina ang anemic. Lalo na yung nireregla pa o nagbubuntis pa, maraming anemic sa lakas ng regla nila. Tsaka mahina tayo kumain ng mga iron-rich foods, yung mga karne, iron supplements. So, maraming babae anemic. So, pag napapagod, parang hinahapo, di ba? I-check lang yung dugo, baka anemic ka. CBC, complete blood count. Pwede rin thyroid problem. Ang thyroid, madalas babae ang tinatamaan. Goiter, kadalasan babae. Hyperthyroid or hypothyroid, sobra sa thyroid, kulang sa thyroid hormones, babae rin tinatamaan kadalasan. So, may pagod din dyan. Meron ding sakit na chronic fatigue syndrome, yung laging pagod the whole day. Wala naman trangkaso, wala naman sipon, pagod lang siya. Diba? So, yan din mga possibility. Anemic, chronic fatigue. Pero kung paminsan-minsan pagod lang, okay na dapat. Ang chronic fatigue po kasi, yung nagpahinga ka na, natulog ka na ng 3 araw ng mahaba, nakapahinga ka na, pagod pa rin. Diba? So, baka stress, chronic fatigue syndrome, uso yan ngayong sakit na yan. Number 7, pagbabago sa mood. Biglang nalulungkot, biglang umiiyak, biglang ninenervyos, minsan masaya, minsan malungkot. Common din sa babae yung postpartum depression. Alam niyo postpartum depression? Pagkapanganak, baby blues tawag yan. Pagkapanganak, nadidepress. Maraming ganun. Maraming ganun. Postpartum depression. Comment po kayo, baka naka-experience kayo nung nagbuntis kayo. So, mahirap malampasan din yan. Kaya kailangan pa ng check-up sa psychiatrist. Changes in mood, postpartum depression. Pwede rin naman yung nagbabago mood mo, may hormonal imbalance, or baka nagdi-depress, di ba? Merong mental health problem.
Marami na di-depress ngayon. Ang depression, usually lalabas yan sa edad 20 to 30 years old, kadalasan. Baka mas mabata pa ngayon. Baka ngayon teenager, depressed na. Pero dating panahon, 20 to 30 lumalabas ang depression. Doon lumalabas ang mga signs. So, changes in mood, lalo na kung ano-ano na naiisip sa utak mo, ay medyo hindi na maganda, papacheck tayo sa doktor, pwede sa psychiatrist, o syempre yung mga pampasaya sa atin. Maganda lagi may kausap. Number 8 out of 10 na kailangan bantayan sa babae, tiyan. Ano problema sa tiyan? Actually, lalaki, babae ito ay bloating. Di ba? Yung mga babae laging kabag. Makabag, mahangin, lumalaki ang puson. Tulad na sinabi ko sa iyo, pwedeng ano lang yan, stress, lunok ng hangin. Pwedeng GERD, gastric reflux, di ba? Hindi regular ang kain. Baka may ulcer, pwede rin yan. Bloating, common to sa babae. Gallbladder stones. Bato sa abdo, common sa babae din. Lalo na pag edad 40 years old na may katabaan, gallbladder stones, nagbo-bloat din yan. O pag kumain ng matataba, sumasakit ang tiyan. So bloating, abdominal pain, nagbabago ang dumi, common din yan sa babae. At syempre, pag lumalaki ang tiyan ng babae, tulad na sinabi ko, lumalaki ang puson, walang masama, pa-ultrasound isang beses. Para siguraduhin natin, taba lang yan. Kung taba lang yan, walang problema. Pero ayaw natin na mamaya may common din ovarian cyst, yung sa ovary. Minsan hindi mo mapapansin, lumalaki na lang. So yan, number 8, digestive issues. Number 9 out of 10, common din sa babae, headache. Pero ito lalaki, babae. Headache, masakit ang ulo ng mga babae. Ano common? Nagbabago ng regla. Okay? Pwedeng malapit na regla, headache. Pwede ring migraine. Common ngayon, common ang migraine sa mga kababaihan. Dami iniisip, masakit ang ulo, lalo na mga kabataan ngayon, cellphone ng cellphone. Pwedeng neck pain, bata pa, masakit na ang ulo. Diba? Kaka-cellphone, migraine, tension, headache, stress, hormonal changes. Yan ang cause ng headache. Okay, bata pa kasi, mga edad 20, 30s. Pero syempre, pag edad 50, 60 years old na, headache, iba na iisipin natin. Nandun na yung mga stroke, aneurysm, yun na yung mga iisipin natin. So, headache, pag sobrang sakit na parang binibiyak na yung ulo, dun tayo papacheck. Pero kung konting-konting headache, pwede pa naman. Minsan kasi may headache na, pag headache kasi wala naman makakakita ng utak di ba? Kahit magpa-examine ka sa neurologist, hindi naman nila masisilip yung utak mo. So, pag alanganin ang doktor, laging may headache, papa-CT scan, papa-MRI. Para sigurado lang na walang bukol, walang stroke, walang aneurysm, walang dugo, o kung ano man. Yun ang pinaka-sure. Kaya pag sasabihin mo, laging masakit ang ulo, paulit-ulit na minsan, ini-scan din sa ulo isang beses. Number 10, last, ito common to sa babae, joint pains. Alam niyo yung mga kababaihan, usually edad 30s, 25 to 30, 35, merong mga, ito usually sa babae lang to nagkaka-joint pain sila. Anong mga sakit? Ito yung rheumatoid arthritis, common sa babae yan. Rheumatoid arthritis, rheumatoid factor, chinecheck yan. Yung joints na mumula, na mamaga, may inflammation. Common din sa babae, lupus, SLE. Okay, systemic lupus. So, yung lupus na yan, joints din yan. Joints din yan. So, pag mga babae, edad 25-30, nagjo-joint pain, pa-check kayo. Usually sa rheumatologist kasi meron ding mga sakit na mas madalas sa babae. Okay? Lalo na pag namumula na at sobra ng sakit, hindi na ordinary arthritis yan. Pero pag matanda na, edad 50, 60, nagka-joint pains, ibang usapan yun, yung mga arthritis yan ng pag-edad. So, sana po, itong 10 signs, hindi naman talaga delikado agad yan. Pero at least nabigyan ko kayo ng background para maagapan natin ng maaga.
Pwede rin to makita sa mga lalaki. Itong mga fatigue, depressed mood, masakit ang tiyan, headache. Pero mas common pa rin sa babae ito. Yung mga rheumatoid arthritis, like ang lupus. Lupus, 90% babae. Thyroid, karamihan babae din. At syempre, pag sa breast, matres, puro sakit to ng mga babae. Sa lalaki, prostate ang problema namin. Hindi makaihi, hirap umihi. Yan ang kalaban ng mga lalaki, prostate problem. So saan ba nakatulong to? Kung alanganin po kayo, pa-check up tayo doon sa specialista mismo. Diretso na kayo sa OB, diretso na kayo sa derma kung sa balat, neurologist kung sa utak para sigurado na agad yung gamutan ninyo. God bless po. Ingat po palagi.